Wala nang nakapigil sa pamamayagpag sa ere ng TV Patrol. Magandang gabi bayan. May 22 katao ang iniulat na namatay ng mahulog sa may 50 metrong lalim ng Pagsapit ng alas 6 ng gabi, nakatutok na ang buong bansa sa panunood ng mga nagbabagang balita. Ang hanay nila, naniniwala. Hindi naman nabigo ang mga masugid na taga-subaybay ng TV Patrol. Sinuklian ng ABS-CBN ang kanilang katapatan sa pamamagitan ng pagbili ng mga modernong kagamitan na mas mabilis na makapaghahatid ng pinakasariwang balita. Mula 1993 hanggang 1997, 270 million pesos ang ibinuhos ng ABS-CBN para sa pagpapalaki ng news gathering facilities tulad ng satellites at relay stations sa buong bansa. Kaya naman pagkaraan ng isang dekada, naabot na nito ang 75% ng Pilipinas. We were the first one who installed the what you call SNG, Satellite News Gathering Equipment, that we could go anywhere in the country and broadcast live. Nakita niyo yan during typhoons and earthquakes and natural disaster. No? So yun ang amin. We want to bring to the people, parang radyo ba? They would just broadcast and it's immediate. Dahil high-tech na ang kagamitan, ang TV Patrol ang naging pinakamabilis sa pagkalap at paghatid ng balita. Yung OB van namin, yung microwave van namin, kahit saan sa Metro Manila, makakapag-report kami kaagad-agad live. Yung satellite dish, kahit anong isla ng Pilipinas, pwede kami mag-report live, kaagad-agad. Kung ano ang nangyayari doon. Dala-dala namin yung mga editing machines, mga portable editing machines. Hindi nagtagal, unti-unting nabuo ang regional networks ng TV Patrol. Ang 19 na provincial stations ang patunay na ang TV Patrol reporters lang ang nagpapatrol sa bawat sulok ng Pilipinas. Ang katiwalian sa pagitan ng pamahalaan at ng ZTE Corporation, naglabas ng isang anti-corruption code ang APEC bilang pagkilala na ang katiwalian. Di rin nagtagal, napanood na rin ang TV Patrol ng mga Pilipino sa labas ng bansa. Nung nagsimula mag-broadcast ang TV Patrol sa Amerika, sobrang big deal nun para sa mga Pilipino sa States kasi yung mga Pilipino nun, nagre-rely lang sila ng mga information sa mga tip, mga VHS na pinapadala sa kanila ng mga kamag-anak nila. I think yun ang pinakamalaking contribution na nagawa ng TV Patrol is na iparating niya sa mga kababayan natin sa abroad yung mga pangyayari na nagaganap sa Pilipinas. Bukod sa hindi matatawarang kakayahan ng TV Patrol sa mabilis na paghahatid ng balita, kapansin-pansin rin ang mga pagbabago sa nilalaman nito. At bagamat nagbago ang anyo, naging number 1 pa rin sa kanilang listahan ang serbisyo publiko. Di maganda ang panahon sa extreme northern Luzon. Nandiyan ang mga taga-Bicol, nandiyan ang mga taga-Eastern Visayas, nandiyan ang mga taga-extreme northern Luzon. Pag nagkamali ako ng forecast, pwedeng ikamatay nila. Naghihintay ng report sa weather lang kung kailan sila magtatanim at kung kailan sila titigil magtanim. Nandiyan ang mga mandaragat, mga mangingisda, naghihintay kung mataas ba ang alon sa Eastern Philippines, mataas ba ang alon sa northern Luzon, kung kailan sila magpapalaot. Kaya naman tila hindi na nagpapahinga ang mga bumubuo ng TV Patrol. At ako naman po si Bernadette Zambrano. Yun yung commitment namin na talagang minsan kahit New Year's at Pasko, wala talagang pahinga. Hindi naman talaga dapat nagpapahinga ang pagsaserbisyo. Tila mas nangangamba pa si dating Pangulong Joseph Estrada. Nagsalita na po si Pangulong Arroyo ukol sa takaw-intrigang National Broadband Deal. Tapang na nag-volunteer ang isang grupo ng kababaihan dito. Bukod sa mga Pilipino sa Pilipinas, mabilis na rin naihahatid ang balita tungkol sa mga Pilipino sa iba't ibang sulok ng mundo sa pamamagitan ng 4 na global bureaus. Hain ng letter of protest sa ABC ang Philippine Consulate sa New York. Pang-iinsulto yon sa ating magagaling na doktor. Tinawagan namin ang ABC Network, pati ang creator ng show. Patuloy naming pinipilit na ma-improve pa ang aming content para sa TV Patrol. We know that the show has evolved. We know that our standards are way up
way better now with all the inroads in technology, with all the new equipment that we have gotten. So we try to be as competitive as we can. And as much as possible, gusto rin naming makakuha ng mga anggulo o mga balita mula sa pananaw ng mga kababayan natin dito sa Amerika. Dahil sa mga aksyong naigawad ng Citizen Patrol, ito ay nagsilbing... Iba na ang TV Patrol. May nangyari sa Lebanon, hindi ba? Yung mga Pilipinang domestic helpers no, remember? Saan nagre-report yung aming reporter? Live on the spot. Kitang-kita mo yung video, kitang-kita mo yung pangyayari. Nagtsaga na lamang dito sa labas. Naghahanda rin ang grupo niya kasama si Jimenez sa posibleng evacuation plan sakaling lumala pa ang sitwasyon habang nalalapit ang eleksyon sa Iraq. Kapag may mga kaguluhan sa isang lugar, mapapansin nyo ang Stolen TV Patrol will always dwell on people's lives and experiences at yung mga frustrations and hopes na gusto nila mangyari. So that yung mga kapanood, particularly yung ating mga government agencies o yung mga taong pwedeng tumulong sa kanila, mag-move. The story will move people to act doon sa problema ng ating mga kababayan. Umiiyak sila dahil sa tuwa, umiiyak sila dahil sa pananabik na sana makauwi rin sila. Pero most importantly, nung makita nila yung mga dati nilang kasamahan doon sa evacuation center na nandun na sa Pilipinas, ang sabi nila, there is hope, makakauwi rin ako, kita mo sila sa TV Patrol, ayan, pinapanood natin, nakauwi na sila. Si Abalos, dahil kami lang ang may mga set ng stringer network sa iba't ibang bansa. Pag may nangyaring anuman Pinoy sa anong bahagi ng Canada, kaya ko ma-pick up, kaya namin ma-pick up kagad yon. Kami ang pinakamabilis na makapag-deliver ng kahit na anong storya sa anumang bahagi ng mundo na may kaugnayan sa Pinoy. Magandang gabi, Pilipinas! Inihayag kanina ng Pangulong Gloria Macapagal Arroyo sa unang... Pero higit pa sa paghahatid ng balita, ang TV Patrol din ang nagsisilbing tulay, hindi lamang sa mga Pilipino sa Pilipinas, kundi maging sa pagitan ng mga Pilipino dito sa Pilipinas at kahit sinong Pilipino saan man sa mundo. Ayos lang. Pakikuhan mo yung mga kapatid mo, lalo na yung maliliit. Tumatak din sa manunood ang pakikipag-usap sa ere ng nakidnap na truck driver sa Baghdad na si Angelo de la Cruz sa kanyang pamilya sa Pampanga at asawang nasa Jordan. I was able to go to Baghdad 3 times. I covered yung Angelo de la Cruz kidnapping at almost 2 weeks ako sa Iraq noon. At well, ang daming risk. Kasama ko yung DFA, kasama ko si General Simato. I was tagged as the first local journalist na nakapenetrate sa Baghdad para to cover that Angelo de la Cruz. Hanggang sa Marilis siya. Mr. naman, natutuwa kami at ikaw ay nakarating. Maraming salamat, Tatay. Matamis ding na ibabahagi ng TV Patrol ang saya sa panahon ng tagumpay. Para sa TV Patrol, serbisyong di mapantayan lamang ang katumbas ng tiwala ng taong bayan. We have gone on a limb to bring the news to the people. There were times when we were even threatened bodily harm if we don't stop certain coverages. An example of that is our coverage of the EDSA revolutions, the coverage of the impeachment of ERAP. The management and the owners would cancel their programming and their commercials to bring to the people what's happening to the Senate inquiry. We lost a lot of money there. We cannot interrupt the Senate proceedings to bring you a commercial. Hindi mo magandang tingnan, di ba? But we do that. And you get the trust of the people when you bring them the truth. Sa paglipas ng mga taon, ang TV Patrol ay hindi lang naging patrol ng mga balita, protesta sa kalye na huwag magpadala sa emosyon at huwag kundi naging patrol din ng kasaysayan ng isang bansa.